So, welcome, no? So, this is the continuation for the chapter 4 discussion, no? So, doon na tayo sa accounting methods, no? Sabi ko nga kanina, nasabi ko nga sa inyo kanina, so pwede tayong gumamit ng accrual basis when we are filing or computing our income taxes. Pwedeng cash basis, no? Kapag nakolekta na siya, doon mo siya pwedeng i-record as income or expense. Installment, so basically para sa mga contractors to, o kaya sa mga hulugan. Percentage of completion, ayun pala, sorry sa mga contractors to, try to spread out, and then crop year basis, basically sa mga farmers, no? So pag-usapan natin sandali yung accrual. So basically, no, alam niyo na to eh. Income is recognized when earned, regardless when na-receive o when nabayaran. I mean, when binayaran o when na-render. I mean, Recording in na-receive. progress. Okay, pakipatay yung mic. So yun yung accrual. Record mo siya, paid or not. Okay? So expenses recognized when incurred regardless when paid. Okay? So ayun yung accrual basis. No? Pero for taxation purposes kasi kapag nabayaran na sa sayo, automatic na yan. Taxable na yan. Okay? Ganun naman lagi, di ba? Sabi ko nga sa inyo, taxation is basically laging favorable yan kay government. Even yung mga tax cases natin, yung mga tax laws natin, I mean, pag nagkaroon ng conflict, di ba? So, lagi yung favorable kay government. So, yun naman ang gusto nating mangyari. Di ba? So, next is number 2, cash basis. Accrual yan, no? And then, sa cash basis naman, syempre, kung kailan nabayaran, doon mo siya i-recognize. Okay? Wala lang iba. Kung kailan mo siya binayaran, sales man yan, na-receive mo, doon mo siya i-recognize. Okay? Next, sa accounting, no? So, basically, kapag accrual ka kasi, kapag advance payment yung na-receive mo for your sales, kumare nag-sales, nagbenta ka pero advance payment muna. Kumbaga hindi mo muna na-rendered yung service sa client mo. So basically, di pa deferred income yun or advances from customers yun. Utang mo siya muna pero sa taxation, as long as na-collecta mo na siya, taxable na siya. No? Yun lang ang sinasabi niya doon na advance payment is taxable upon receipt. Doon naman sa mga prepaid, hindi siya deductible na once na na-record mo siya o binili mo siya, or binayaran mo siya, hindi siya agad deductible. Yun lang ang sinasabi niya na ano, yun lang ang sinasabi niya na guys, na prepaid. Okay? So, yun yung prepaid. Okay? So, ganito yung magiging impact kasi guys, no? Lagyan natin na example, no? Mm-mm. So, prepaid, ganito kasi ang mangyayari dyan, class, no? Kapag yung, kumari, bumili ka ng prepaid insurance, no? Wala akong maganda example dito, ah. Mare, bumili ka ng prepaid. Okay, let's make an example, no? Kumare, ang gross income mo is 5 million. I mean, 500,000. Okay. And then, hindi pa na-record yung insurance expense dito. Bumili ka ng prepaid insurance. Bumili ka ng prepaid insurance amounting to 6 million pesos. Mahal naman ang insurance mo. Mahalin natin, no? Anong insurance siya, no? So, November 1 mo siya binili. 2023. Okay. So, syempre, babawasan mo yung
Okay, gawin natin ano na lang, masyadong malaki, ano? Gawin natin 1.2 million. This is good for 12 months insurance. Okay, di ba? Siyempre, kapag yan is in-expense mo agad, assuming wala siyang ibang expense, no? Kumara, in-expense mo agad dyan. Siyempre, November 2023 siya madideclare, no? So, ang net income mo, 2023, negative na siya. Actually, hindi na siya income eh. Loss na siya. So, wala ka nang babayarang income tax. Di ba? Loss ka eh. Kapag loss ka, wala kang babayarang income tax. Kailangan mo lang mag-file. Okay? Kailangan mo lang mag-file kay BIR. Okay? So, ngayon, so ngayon, so ngayon class, kapag pinrepaid mo siya, ibig sabihin guys, no? Ibig sabihin nun, kapag pinrepaid mo siya, ina-amortize mo siya, okay, syempre, ang papasok lang for, okay, ang papasok lang for the, 'di ba, ang period natin is January, okay, January 1 to December 31. 'Di ba? Ang papasok lang na insurance expense diyan is for the month of November and December. Kasi itong coverage mo is November 1 hanggang October 31, 2024. 'Di ba? So i-amortize mo siya na 12 months. So mangyayari, instead na magiging expense ng buo 'yan, so 'di ba? 1.2 i-divide mo ng 12 which is 100,000 every month, i-multiply mo ng 2 kasi November, December ang magiging expense mo. So magkakaroon ka ng net income na 300,000. So magiging ang tax due mo ngayon, meron ka nang babayaran ngayon. So magiging income tax due mo ngayon dahil ginamit mo yung, na-amortize mo siya, hindi mo siya in-expense, no? Ang tax rate natin is 25%, no? Assuming 25%. So ang babayaran mo ngayong income tax due is 75,000, no? Unlike kapag in-expense mo right away yung prepaid na 1.2, kasi dito wala kang babayaran tax eh. Lugi ka eh. Okay. So 75,000 dito. So magkakaroon ng collection si government. 'Di ba sabi nga natin ayaw nating malugi, ma-delay ang pangongolekta ng tax ni government. That's why, no? That's why hindi natin i-deduct agad-agad, no? Yung ating mga prepaid expenses. Okay? And then special tax accounting requirements must be followed when there is a special accounting like law or guidelines, no, kung paano i-compute yung income. So pwede naman 'yon, basta sundin natin 'yon. No, very clear naman ang sinabi niya, eh. 'Di ba? Special tax accounting rules. Okay. Next is accrual. So no, i-delay ko na 'to, no. So alam niyo naman yung accrual, no. Pero pahapyawin natin, no. So ano ba yung composition natin ng accrual, no? If nakita mo kapag income, syempre yung cash, no. Kasama talaga 'yan. Kahit accrual or cash, kasama yung cash na nakolekta mo. Yung accrued income na hindi mo pa na collect, kasama pa rin yan. At yung advance payment, kahit na hindi mo pa na-render sa customer mo o sa client mo, as long as nakolekta mo na yan, kahit na accrual basis ka, no, part pa rin siya ng accrual. Ang point dito, class, mag-iiba tayo sa taxation. Kasi di ba sabi nga natin, kapag advance yung payment, di ba maaga yung pagbabayad mo ng tax, which is favorable kay government. So ayun naman yung theory natin doon sa life flood doctrine, no? So accrual kasama din yung advance payment. Even yung cash collection natin, kasama yun sa gross income, no? Kasi nga favorable yan kay government, no? Huwag ka lang ma-confuse. Sa expenses naman, okay, hindi natin sinasama yung advance payment, 'di ba? Parang prepaid, 'di ba? Advance payment yung prepaid para sa future expenses natin. Kaya nga sabi dito, ina-amortize natin sila. Hindi sila right away ine-deduct as a whole deduction para magka-map, no? So, 'di ba sabi natin, gross income less deduction, taxable income. So, hindi siya agad dine-deduct. I-amortize mo yung prepaid. Yung accrued expenses kasama 'yan, tsaka yung cash expense. No, kasama talaga yung cash expense, no? Kahit na-accrual yan. Siyempre, nakolekta mo na siya.
Okay. Sa cash basis naman, so ano ba yung mga hindi kasama? Okay. So basically, hindi kasama sa cash basis ng cash basis yung accrued income sa pag-compute ng gross income. Di ba later on, ito na yung possible na masubject sa tax. Di ba? Hindi kasama tong accrued kasi nga cash basis tayo. At ganoon din sa cash basis ng expenses. Hindi kasama yung mga accruals natin. Kasi nga cash basis sila eh. Ayun no? Kasi nga cash basis, napakalaki ng word na cash basis. Okay? Okay. So, next tayo. Yung mga example, no, please, dito examples, no. So kapag tayo naman ay seller ng goods, paano ba yung pag-compute natin ng cross-up sales natin? So basically, financial accounting, no? It was discussed already. Beginning inventory, add mo yung purchases, total goods available for sale, less ending inventory, cost of goods sold. So para makompute yung gross income, sales less cost of goods sold. At napaka-basic, self-explanatory. Di ba? Kung 10 yung beginning inventory mo, bumili ka ng 5, di ilan yung pwede mong ibenta? 15. Di ba? Isa yung natira. Nasan yung 14? Nabenta. Assuming hindi ninakaw, di ito yung magiging cost mo doon. Ganun lang kadali class, no, yung cost of goods sold, no? Sa hybrid, pwede kang gumamit ng combination. Nasa sayo naman yon. So yung pinakapag-uusapan natin dito class, no, yung installment method. So kailan ba pwedeng gumamit ng installment method? Okay. Paano ba nire-recognize yung income kapag gumamit tayo ng installment method? Sabi dito, gross income is recognized and reported in portion o kaya proportion to the collection of the installment sales. So, ibig sabihin, magdidepende yan sa collection. Kasi di ba, imaginein mo, kung nakabenta ka ng 100 million, oh, kumari na lang 100 million, oh, payables in 30 years. Oh, di ba? Malamang hindi naman yan payable every day. I mean, every year eh. I mean, hindi naman makokolekta ng entire year yan eh. O kumari, ang cost mo dyan is 65 million. So, meron ka pang markup na 35M. Di ba? Kung i-declare mo ng first year yan, kulang pa yung nakolekta mo pang bayad ng tax eh. So, that's why dinidelay din natin yung recognition natin ng gross income. Depende dun sa proportion ng collection natin. So, ngayon, ang question kasi, kailan na pwedeng gumamit? Okay, ng installment method. Okay. Number one, the dealer of personal property, they regularly sell. So, dealer sila ng property na normal nilang binibenta, routinary. Dealers of real property, only if their initial payment does not exceed 25% of the selling price. So, basically, no, meron tayong initial payment, meron tayong selling price. So, selling price, kung magkano mo siyang ibebenta, initial payment, ito yung mga nakolekta mo during the first year, kung kailan mo siya nabenta, including the down payment. Okay? Casual sale for non-dealers when their selling price exceeds 1,000 and their initial payment does not exceed 25% of the selling price. So, ibig sabihin, class, no? Ibig sabihin, kailangan mong malaman, dapat hindi siya lalagpas ng 25% yung initial payment as against doon sa ating selling price. Okay? So, ngayon, so let's have an example. Okay. So initial payment na lahat ng nakolekta mo on the first year of sale, on the year of sale, even the down payment, kung ano man ang binayad mo, kasama yon dun sa ating initial payment. Yung selling price, lahat ng expected na collection natin dun sa ating contract na ibenta. Lahat ng anticipated natin na makokollect. Okay? So ngayon, okay. Maganda example ba to? What's my example here? Check ko lang example ko class, no? Nasaan ba yung aking example dito? Okay. Eto. Example natin na to. So, sa example class, no? Okay, yung simple example lang. Okay. Ano ba example sa book ninyo? Ito natin example sa book ninyo, class, para dun tayo sa book ninyo magbe-base. Okay.
Sige, ito yung example natin. Doon tayo sa Tagaytay. Ayan. Okay. I don't know the date, no? Kung ano man yung date sa libro nyo. Ano ba yung date sa libro nyo, guys? Yung bago rin yung libro. Ano yung date dito? Kailan binenta ni Tagaytay yung property niya? Guys, kailan binenta ni Tagaytay yung property niya? Hello, guys. January 3, 2023 po, sir. Okay, 2023. Okay. Okay. Na- Okay. So ngayon, binenta daw niya sa halagang 2 million, pero ang cost niya is 1.4. So meron siyang gross income na 600,000. The lot was encumbered, tama ba itong example natin? By a 1 million mortgage which was assumed by the buyer. So inassume yung 1 million. Siyempre kasama yun sa selling price. Ngayon, which was assumed by the buyer. The buyer paid 200,000 down payment. Okay. The balance is due for the installment method for every July and January 3. So every July and January 3 yung payment niya. Okay. So ang aalamin mo ngayon, yung initial payment. Okay. Kailan ba nabenta yung property? Okay, so this is January 3, 2023. Patan ko lang yung date, no? 2023, 2024. Okay. So, kailan ba nangyari yung installment method? January 3, 2023. So, magbabayad daw siya ng 200,000 yung sa balance, no? Every July 3 tsaka January 1. Siyempre, January 3, 2023. Next yun is July 3. So, July 2023. So, di ba? Meron siyang down payment na 100,000. So, ibig sabihin, yung selling price talaga niya is 2 million pesos. So, meron siyang down payment na 200,000. Collection ng July 3. Di ba? Okay. So, DP siya. 200,000. So, syempre, meron siyang 4 installment, di ba? So, 200,000. So, ang aalamin mo dito, class, yung sa initial payment, kung lalagpas siya ng 40%. So, bakit ba natin kailangan malaman kung pwede siyang gumamit ng installment method o hindi? Kasi gusto nating malaman, class, kung itong gross income na to is pwede mo na siyang i-declare. I mean, declarable na ba siya on the year 2023? Kasi imaginein mo, no, 2023, no? Magkano ba yung gross income niya? 600,000. Magkano ba yung collection niya ng 2023? Ang collection niya lang ng 2023 is magkano? Dalawa lang eh. Itong DP at saka itong July, 400,000. Baka mamaya kulang pa yung pambayad na tax na yan. Kumbaga, dinidelay din natin yung pagde-declare natin ng income kay BIR. Kaya nga chinecheck natin dito kung pwede ba siyang gumamit ng installment method. Kasi ang mangyari, baka mamaya, no, hindi na siya makapagbayad dito. Binayaran niya na yung tax, hindi niya na basta-basta mababawi yun kay BIR. Ang tagal pa namang magkolekta ng refund kay BIR, hindi naman ganun kadali. So basically, ayun yung purpose. Okay? Para ma-delay yung pagde-declare niya ng income. Okay. So ngayon, yung 600,000 na gross, yung tubo niya, i-scatter niya yan doon sa period ng kanyang collection. Okay? So ngayon, kunin natin yung initial payment. Okay. Since nabenta siya ng 2023, ang initial payment is lahat ng collection mo ng 2023, which is ito, and ito, and ito. Wait lang. 2024 na pala to. Kamali ako. Sorry na, guys. This is 2024, this is 2025. No? So ngayon, yung kasama sa initial payment, 'di ba? Napakasimple lang. Etong DP at saka itong July 3, which is 400,000. So 400,000, i-divide mo yan ng selling price na 2M. Magkano yon? Magkano siya? 20%. No, 20%. Okay, so ang mangyayari, 'ngayon,
Ang mangyayari ngayon, class, no? Yung buong 600,000 is madi-declare kasi hindi siya pwedeng gumamit ng installment method. Kasi this is only 20% eh. Pwede siyang gumamit kasi hindi lumagpas ng 25% yung initial payment doon sa selling price. Okay, sabi kasi dito, no, balikan natin to, no? Pwede siyang gumamit ng installment method kapag hindi lumagpas ng 25% yung initial payment doon sa selling price. Since ang kanyang ratio is only 20%, so pwede siyang gumamit ng installment method. So ngayon, ang dinidelay natin dito, class, no? Ang dinidelay natin dito, class, yung recognition, class, ng income na madi-declare na masasubject, class, no, sa income tax. So kung mapapansin mo, 'di ba? Alam natin na 600,000 yung kanyang profit, 'di ba? Dinidelay natin 'yan. Kasi pwede siyang gumamit ng installment method. So pro rata lang tayo dun sa collectible natin na 1M. Kasi 'di ba yung 1M, inassume ng buyer 'yon. So hindi na makokolekta 'yun eh. So inassume ng buyer yung mortgage yung utang ng lupa. So 1 million lang yung collectibles niya. So 1 million 600,000, 'di ba, times 200,000 na collection over 1M na collectibles. So ito yung i-declare nating gross income every collection. So for 2023, it's amounting to 240, no? 2024, 240 and 2025, 120. So nakita mo ngayon, guys, no? Yung 600,000 hindi siya na-declare ng entire 2023. So may portion na madi-declare sa 2024 sa 2025. Hindi siya minsanang na-declare. So, ganun yung paggamit, class, no, ng installment method. So, ganun lang kasimple, class. Ganun lang kasimple yung paggamit ng installment method. Okay? Any question, class, dun sa installment, no? So, you have to practice, no, answering the problems, no? Para dun sa ating, class, no? Para dun sa ating installment method. Okay? Any question? Wala kayong question? Okay, walang question, no? Okay. Nakakapagod din yung buong araw, no? Wala kayong question, guys? Cherry, Christine Sampunsalan, baka may question ka? Wala po, sir. Wala. Okay, din tayo sa percentage of completion, no? Siyempre, percentage of completion, depende din sa percentage na nagatapos mo na o nagamit, nagawa na. Okay, sabi ko nga sa inyo, this is basically, no, applicable sa mga contractors. Okay, so for example, ito, bilisan lang natin para matapos na tayo. Madali na lang to eh. Okay. Ito lang. Diba si Cagayan, ang contract price niya is 5M. Okay. Ito yung kanyang expenses. 3M at saka 1.2. Napakasimple lang, class, di ba? So ang expense ng first year is 3M, di ba? So ang contract price niya is 5, multiply mo ng completion, so 3.5. Ito yung i-recognize mo na revenue, 3.5M, no? Siyempre, i-less mo yung mga expenses natin, which is 300,000. Napakasimple lang. So, ang construction income natin na i-recognize for 2023 is 500,000. Di ba? Siyempre, 100% na siya dito. Kung hindi siya 100%, i-multiply mo. I-less mo yung, mas madali to, class, no? Cumulative expense. No? Cumulative expense, ito, 3 million plus 1.2, 3.2. Siyempre, i-less mo yung na-recognize na 500,000 last year. So, ang kanyang revenue for this year is 300,000. Ganun lang kasimple, class, no? Hindi naman siya mahirap, class. Ganun lang siya kasimple. No? Huwag natin gawing komplikado, no? Para madali, no? So, try to solve as many problems as you can, no? Okay, dun sa leasehold improvements naman, di ba, syempre, ang magpapagawa ng si lessee. Syempre, yung property, pag namalis yung lessee, mapupunta na kay lessor, di ba? Pwedeng outright o pwedeng spread out. Spread out over the life of the lease. Di ba? O kaya naman, outright i-recognize ng lessor yan as income. So, ganun lang yung outright class at saka spread out. No? May method dyan. Okay, changes in accounting method. Pwede
Pwede namang mag-request si BIR dyan. So kung ano naman yung napag-usapan o yung required ni BIR, sundin mo. Di ba? Income tax reporting, self-assessment. Yung filing kasi natin ng ITR class, no? Ano ng income tax return, no? Sa Pilipinas, self-assessment. Ibig sabihin, ikaw magko-compute ng sales mo, ikaw magko-compute ng expenses mo. Hindi naman si BIR eh. Di ba? Kaya nga tinawag siyang self-assessment. Ikaw mismo maglalagay ng data, magkano yung sales, magkano yung expenses. So, ayun yung sales assessment, self-assessment. Okay? So, types of income tax related return. So, meron tayong income tax return, withholding tax return, information return. So, I'll gonna give you an example, no, para makita niyo lang, no, yung mga, uy, saktong-sakto, 10 minutes na lang. Yung mga example ng mga returns natin, no, para magkaroon kayo ng idea sa mga returns natin. Okay? EBIR. Okay. So, eto class, yung income tax return. Pakita ko lang, no? Lipat ko lang tong screen na to. Ayan. Pakita lang natin yung example. This is my teen. Okay. So, pakita natin. So, ito yung aking income tax return, no? Ayan, nakalagay naman sa taas, oh. Income tax return. So, meron tayong mga number dyan, no? May mga number coding, parang number coding yung BIR, no? Nandiyan yung mga number. So, merong specific definition o meaning yung mga income tax return number na yan. Okay? So, ayan, no? Annual income tax return. Ano pa yung isa? Sabi din sa isa, withholding tax return. Yung mga tax na withhold natin. Like, for example, doon sa mga compensation, di ba? May mga tax na kinakatasan natin yung mga employees. So, dito siya. Ayan, no? Monthly remittance of income taxes withhold on compensation doon sa mga sweldo ng employees natin. So, nakalagay dyan yung amount na babayaran mo. So, yung pinaka-final dyan, no? Yung amount due na babayaran mo. Okay? So, withholding tax on compensation. So, withholding tax return yan. And then lastly, ayan, no? Information return. So, ano ba ang meron sa information return? Puro information lang, walang amount na babayaran. Example ng information return, 1604E. Ayan. Okay. So, ayan. Puro information lang ilalagay natin dyan. Kaya nga nakalagay sa mismong form, oh. Ayan, no? Very clear, oh. Annual information return. Dito wala kang babayarang amount. Information lang. Isusupply mo lang to kay BIR. So, huwag kang matakot, wala kang babayaran dito, no? Kaya nga tinawag siyang information return, no? So, at least para lang makita nyo na may idea kayo ano ba yung mga return na yan. Pag sinabi natin return, ito yung form na ginagamit natin pag magpa-file tayo ng return o ng tax kay BIR. Ayun lang yun, wala nang iba. Okay? Malapit na tayong matapos. Capital gains tax return, regular income tax return. Okay, the withholding system, no? Napag-usapan na natin to ng chapter 2, no? If I'm not mistaken, no? So yung, for example, kanina yung prices, di ba? Kinakatasan si winner kasi re-remit ni source kay BIR. So withholding yon, no? Final creditable. Na-discuss na to ng chapter 2. Hindi ko na siya uulitin. Okay, mode of filing. So meron tayong tatlong mode of filing. Number 1, manual. Di ba? Kung nakita nyo kanina class, no? Kailangan mong, pag manual yan, no? Kapag manual yan, uy, may ganito pala si B, ano, si... Kapag manual yan, gagawa ka ng gantong form. Ilalagay mo yung pangalan mo, address mo, TIN mo, 3 copy. Manual kang susulat. Okay, yun yung manual. Tapos, manual kang magbabayad kay BIR. So, ayun yung manual. Okay? Ano naman tong pangalawa? Okay? Itong pangalawa kasi, itong EBIR. Ano tong EBIR? Itong EBIR, itong pinapakita ko sa inyo. Di ba nung nilagay ko itong TIN kanina, lumabas lahat yung information ko. So, ang gagawin ko dito, pag okay na ako, ibabalidate ko na yan, merong print button sa baba. So, ibig sabihin nun, ipiprint ko lang siya. Ayan, o. May print button yan sa baba. Ayan. So, kapag pinrint ko yan sa printer, 3 copy, hindi na ako magsusulat. So, yung paglalagay ng information is digital. Yung pagsusupply ng data, digital. Kasi naman sa manual, 3 copy, susulat mo, diyan tagal no, kung maraming details yan. And then, babayaran mo pa rin siya sa bangko. O kay BIR kasi hindi na sila tumatanggap ng payment eh. Sa mga accredited bank agents na lang, tsaka sa mga piling munisipyo, pwede magbayad ng taxes. Okay? Ngayon naman,
Meron naman tayong pangatlong way ng pagbabayad, which is itong EFPS o Electronic Filing and Payment System. Ayan, Electronic Filing and Payment System. Dito lahat online. Online ang pagbabayad mo, no? So, okay, pakita natin as an example, no? Yung client ko, no? Wala ka namang magagawa dito sa EFPS na to, no? Pakita ko lang sa inyo yung EFPS na example, no? So, ito. So, ayan. So, ayan yung EFPS. So, maglalagin ako dyan. Tapos, pag nag-login ako dyan, lalabas lahat yung mga taxes na dapat kong bayaran. Magbabayad ako ng tax through online. So, napakadali ng buhay. Hindi ko na kailangan pumila sa bangko. Hindi ko na kailangan mag-fill up. Di ba? Print na lang. Wala nang manual. Siyempre, ito yung pinaka-the best. Di ba? Yung EFPS. Pero hindi ko na ilalagin. Siyempre, ano yan mga private ano yan information ng clients yan. Okay? So manual yung pagsusupply ng information, manual ka magbabayad kay BIR. Sa BIR, meron siyang system, fill up mo yung tin mo, lalabas lahat ng information mo, print ka ng 3 copy, pero manually pa rin yung pagbabayad. And then EFPS, lahat computerized, lahat virtual, lahat digital. Okay, mag-file ka ng form, digital, print, and then payment online. Wala kang manual na gagawin. Kailangan, syempre, may account ka sa mga bangko tapos na naka-register, nakalik kay BIR. Sino ba yung mga required na gumamit ng EFPS? So may mga taxpayer class no, na kailangan gumamit. Talagang required silang gumamit ng EFPS o Electronic Filing and Payment System. Number 1, large taxpayers. Number 2, top 20,000 corporation. Number 3, top 5,000 individuals. Number 4, taxpayer with contracts with government. Number 5, paid up capital of 10 million pesos. PESA registered. Government offices. Kahit yung mga government offices class, no? Yung mga LHQ, nagbabayad sila ng tax kay BIR. Di ba sila yung administrator? Nagbabayad sila. I mean, yung mga tax sa mga sweldo ng mga employees, hindi, syempre, kinakaltas sa mga employees, sa government employees yan. No? Binabayad din kay BIR yan. Okay, TAMP. And then ICC. So, lahat ng mga to class, no, kahit sa ayaw nila sa hindi, as pasok sila dito sa criteria na kahit isa sa mga to, they are required to use no, yung EFPS o Electronic Filing and Payment System. Okay. Wala na ba? Wala na ba? Penalties? Okay. Ito yung mga penalties. So, last na lang pala, no? Penalties kapag hindi ka nagbayad ng tax on time. Okay. So, meron tayong surcharge, interest, at saka compromise penalty. Penalty. Bakit may penalty, di ba? To discourage us na hindi magbayad ng tax on time. 2 minutes na lang. Tapusin na natin. Okay. So, screenshot ko lang to, no? Balik tayo dun sa ating Excel. Di ba? Kaya nga kanina pinag-usapan natin yung deadline. Kasi para malaman natin kung kailan yung penalty. Kasi ayaw natin na magbayad tayo ng tax beyond the penalty. Okay. So, nasaan ba yung penalty natin? Okay. Okay. So, for example, ito, no? So, lagay ko lang dito to. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo, ha? Diyan, huwag ka munang sumuko. Ngayon kita kailangan, eh. Huwag ka muna sumuko. Ayun, no, tingnan mo. Hindi ko lang ba't ganito to. Ba't kaya ganito to? Okay. So, yung penalty natin, guys, no? Sikipan ko lang to. So, yung penalty natin, 25, doon muna tayo sa 25, no? Surcharge. 25% ng tax na hindi mo nabayaran. Okay, kumare, ang tax due natin, okay, is 100,000. At ang deadline niyan is April 15, 2023. Okay. Binayaran August 3, di ba? So sa surcharge, 25% of the tax na hindi mo nabayaran, ha? So 100,000 times 25%. So that's 25,000. So di ba malaki na kagad? Malaki na yung interest mo. Ngayon, yung interest mo, sabi kasi dyan, 12% per annum. Okay. 12% per annum. So, magbilangin mo yung number of days na delay. Di ba? So, ngayon, bilangin natin yung days of delay. Kailan yung deadline ng pagbabayad ng tax niya? April 15. Kailan siya nabayaran? Okay, date of payment. Para hindi ka malito. August 3, 2023. So, magbilang ka ng days of delay.
di ba? So sa April merong ilang araw hanggang 30, di ba? Diyos ko, hindi aabot. 16 to 30. So meron kang 15 days. Sa May meron tayong 31 days. Sa June meron tayong 30. Sa July meron tayong wala, hindi tayo aabot. Sige, again na send the link no para sa pag-compute natin ng penalty. And then tapos na tayo sa chapter 4. Sayang hindi natapos. Okay, so let's continue yung pag-compute. Again na send the link no. Mabilis na lang naman to guys na para hindi tayo mabitin. Okay? So see you guys.